Nako, dito sa video na to, pag-usapan ho natin itong kuha ng isang motorista na bumabaybay dyan sa Cannon Road na kung saan nakuhanan ho ng kanyang dashboard itong si former DPWH Undersecretary Catalina Cabral. At dito rin ho sa video na to, naku, mga punto de vista ho nitong si Doc Badoy ang ating papasadahan sa ating video na to. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Ito na ho mga kababayan. No? Ito yung panawagan ho ng mga ilang otoridad sa ating mga kababayan na daanan itong si Catalina Cabral sa kanilang mga dashcam sa sasakyan. Panoorin natin to. Ito, meron na hong nag-upload na isa. Tanggalin lang ho natin ng konting yung music. Yan, tanggalin lang ho natin. Naan natin, ayan. Ayan ho mga kababayan, kitang-kita nyo. Parang nakakamiss sumakit ng Baguio. Sarap po kasi mag-drive dyan sa Cannon Road. Sarap po mag-drive dyan. O nag-i-enjoy ako mag-drive dyan. Ayan ho siya. Ayun ho. Ayun ho. Ayun ho. Grabe naman. Grabe naman yan. Ayan ho. Saka pangit ho ng pagkatingnan nyo ho ito. Talagang kailangan ho silang paalisin ng pulis dito. Pantakin nyo naman ho mga kababayan. Ibinalandra lang ho nila ang kanilang sasakyan dito sa mga pababa ng ng Cannon Road. Talagang yan, perwisyo kayo dyan ho. Ayan ho mga kababayan. Iniilagan ho yung sasakyan ni Manong driver Ayan ho. Ayan na lang ho yung daan. Ito na lang ho yung natirang daan para dun sa mga pababa ng Cannon Road. Ayun si Cathy Cabral. Grabe. Ito ho siguro yung tagpo na kung saan pinaalis ho sila ng mga pulis diyan sa bahagi ng Cannon Road na yan. Ito, lipat naman ho tayo dito kay John Vic Remulla. Nagpa-interview siya dito kay Llamas, diyan sa DZMM. Ito, panoorin ho natin to. Meron ho siyang ibinahagi sa ating mga kababayan kaugnay doon sa estado ng katawan nitong si Cabral noong na-retrieve na ho siya doon sa bangin. Ito, pakinggan ho natin. Gusto ko lang paalam sa lahat na confirmed na si former Yusek Cathy Cabral ang nakitang labi doon sa ilalim ng bangin doon sa Tuba, Benguet. Siya ay isinagawa ng isang autopsy at DNA swab. At unofficially, yung DNA swab ay lumabas na siya talaga yon, plus the fingerprints, plus the identification of the family. Okay na ho yan Talagang siguro hindi nyo nagagambalain yung mga pamilya nitong si Cathy Cabral dyan sa nangyari na yan. Kasi nakakalungkot tong isipin, mantakin nyo, ayaw daw ilabas yung katawan dahil kailangan pa yung cellphone at yung laptop kapalit nung katawan nitong si Yusek Cabral. Ayon dito kay Congressman Libiste, hindi galing sa ating yan. Galing ho kay Congressman Libiste. At lumalabas rin na consistent sa investigation sa follow-up investigation. Number one, walang sa kotse, walang signs of struggle. Walang blood stains. Number two, ang autopsy ay consistent with blunt force trauma from a high fall. Nahulog sa taas. From a fall. Number three, mag-isa talaga siya sa lugar na yon ng binaba ng driver. Walang witnesses, pero turns out nung umaga sinubukan niya na. Nakita lang ng pulis, kaya umatras siya. Pero nung bumaba siya, parang Saka yung driver, parang hindi pa ba niya nararamdaman na mayroon ng mali doon sa kanyang amo na bakit gusto ko dyan madam, ang taas-taas dyan, delikado dyan. Doon na lang tayo sa Mines View. Naku, mataas din doon. Kaso naman kung naisipan niyang tumalon doon, mayroong hihila sa kanya, hindi pa hihintulutan ng mga tao doon sa Mines View na tumalon ka doon, talagang hihilahin ka doon, di ba? Pagbaba kasi ng driver ng 2 kilometers down para magpagasolina, pagbalik ng driver, di na siya nakita So baka doon pa lang tumalon na. Ayun na lumalabas. So ang cause of death, blunt force trauma. Wasak ang kanan na bahagi ng mukha niya. Bali ang kamay, bali ang tuhod, at saka dito sa likod basag, at saka yung kanyang ribs ay nag-linkage ay shattered towards the internal organs. So medyo mataas talaga, mga 30 meters. 30 meters. Naku, ba't nandito to? Ang tanong, nagsupilyo ka na ba? Diba? Baka naman na mairita sa iyan si John Vic Remulla. Sobrang bantot ng bunganga mo, ha? Supilyo ka muna.
Bida-bida ka na 30 naman. meters, sir. Tsaka pure rock. Pure rock ang binagsakan. 30 meters wala sa man mga ng tubig na 100. sumalo. Walang talon, walang puno, walang lupa, diretsong bato talaga. Bato talaga. So sana yung mga paborito nating trolls ay nakikinig ngayon. Yung mga Para- conspiracy theorists dyan. no? Well, kung hindi sila naniniwala, pwede naman sila mag-volunteer. Yan. Tulak namin doon. Yan, unahin mo yan si ano. Unahin mo yan si Boy Tinga. Para makita nila kung pareho talagang lalabas doon, di ba? Be careful what you wish. Oo, di ba? Kasi Sek, pwede ba sumama dyan? Pwede. Bago ka sumama, magsupilyo ka muna. Hindi ka pwedeng sasama, hindi ka nakasupilyo, nakanantoka. Baka mga muy ano yung sasakyan nyo nitong si John Vic Remulla, di ba? Magsupilyo ka muna, Brad. Yung mga tinga-tinga mo, tanggalin mo muna. Itong si Llamas, ang hiling magbida-bida, di naman pala nagsusupilyo. Langyang niya. Huwag ka magtulak, ikaw lang. Ang aming taga... Yan, si Llamas, mahiling magtulak yan, lalo na yung mga DVD. Naku, yan ang trip nitong si Boy Llamas, yung mga peking DVD. Pala din magtulak. Hindi kasi Pwede ba dagdagan yung tutulak? Pwede eh. Pwede ka sumali, pwede kang magboluntaryo at kung sakali, sa tingin ko si John Vic Remulla ay talagang malagod niyang tatanggapin na siya ang magtutulak sa'yo, di ba? Kasi sabi na nga ba marami magiging conspiracy theories dito eh. Siyempre, mauna na yung mga tuwan-tuwa sa akin. Kaya sinigurado. Hindi naman kasi, Shek, hindi o ano yan eh, hindi naman broken hearted lang yan si ano tawag dito. Itong si Yusek Cabral, hindi ko siya teenager na nagpatiwakal, broken-hearted, malaki ang problema. Yung ganti pong, di ba, walang conspiracy theory doon kasi, ano yan, broken-hearted yan eh. Di ba, ay teenager, kapusukan yan. Siguro, ang laki ng problema ng Ali na yan, may utang siya. Talaga hindi ho ganun kasi ang suma dito. Ang problema dito, nasasangkot ho siya nasa napakalaking skandalo na kung saan, yung unang nagsalita, sinasabi niya na pagka umuwi daw siya dito, gugurgurin siya ng mga kasama niya dyan sa mga anomalyang flood control project na kung saan ang pangalan ni Cathy Cabral nasasangkot din ho dyan. Kuha mo ba, John Vic? Yun. Ko talaga na yung complete yung autopsy report, complete ang scene of crime report. Pati yung time in and time out yun ng hotel, nakuha na rin namin yung CCTV. Pumasok siya doon mag-isa, lumabas siya mag-isa. Sir, wala akong sinasabi mag-isa. So wala siyang kasama. Yan kasi si Llamas, napakadumi ng utak niyan, kasi dumi ng bunganga niya. Tignan mo na Llamas, ikaw na nag-i-interview, pinagtitripan ka ba? Tapos binipresenta niya sarili niya, analyst eh. Yung tipong credible na mag-analyse sa mga nangyayari sa ating bansa eh, no? Amang best friend doon? Wala. Kung baka gusto mo sumama. Pambihira. Kahit sa parking, wala. Mag-isa po Secured, siya. sir, yung hotel. Kasi, Naka-tape siya ngayon. It's considered a crime scene. May nakitang dalawang bag na puro papeles pero hindi pa pwede pasukin. So by siguro ma'am na yung hapon makukuha na namin yung warrant. Pwede namin makuha yung nasa para talagang preserve yung crime scene. Kasi ang balita ko nga po ay inyong sinibak na o nirecommend na isibak itong mga polis sa Tuba, no? Dahil hindi nila tinrato na crime scene. Nung unang dumating sa akin ng report, nakita kasi pumasok sa system namin yung mga 12 midnight nung Nako, yung mga dokumentong naiwan nitong si Cabral, itatrato ho yan kung paano trinato yung mga computer niya dyan sa DPWH. So, wag na ho tayong umasa sa mga dokumento na yan. kinonfirm na siya talaga yun. Nakita ko siya mga 4:30. Nung pinapollow up ko yung reports, hindi nila tinrita sa crime scene. Pero for a highly controversial character involved in the biggest scandal in Philippine history. Bakit di naman nila sinabing tinanong man lang baka may iba nangyari dito? Correct. So ito matitiro mga mga police talongges eh. Kaya hindi pro strongest, no? Parang hindi nanonood. Nako, ito talagang si Epal na naman tong si Llamas. Magsupilyo ka muna, Brad. Ang hilig mo sa ganyan eh. Kung di ka nagsupilyo, wag ka sumama sa usapan. Dito pa lang, ang layo mo, nasa DCMM ka, nandito ako sa PH Update. Yung alingasaw ng bunganga mo, talagang hapyaw, maabot dito, Brad eh. Langyakang Llamas ka. Ito, ano kasi to, napaka-notorious nitong mama na to na super Duterte die-hard haters siya. Tipong wala namang ginagawa sa kanya mga Duterte, sa bagay, trabaho na niya.
Baka yun ang isa sa mga pinag-utos sa kanya. Kagalitan mo nga mga Duterte kahit wala silang ginawa sa'yo. Anak ng towa, pagpasok lang ng administrasyon nitong si Adik, doon ko lang narinig pangalan mo eh. Di ba? Nung panahon pa ni Tatay Digong, sinasa ka ba nun? Pambira ka kung kailan ka pa nagkapera, doon ka pa hindi nagsusupilyo. Meron ho talagang taong ganyan. Kung kailan pa nagkapera, doon pa babantot, doon pa babaho. Imbis na kahit pa paano, lilinis ka na ng konti, magiging presentable ka na. Hindi. Itong si Llamas, kung kailan pa siya nagkapera at lahat-lahat, doon pa... Ang mura lang na toothpaste, Brad. Bumili ka. Ito tayo kay, Doc Badoy ho tayo. Game. Pastor, hindi na kayo magugulat talaga. Kasi 'di ba best friend sila ni PRRD, no? Kaya yung buhay nila parallel na parallel. Ang Ay, ito ho pala yung nakuhang award nito si Pastor Kibuloy, itong Mindanao People's Choice. Ito ho yung ibinigay dito kay Pastor Kibuloy. Ang nakalagay ho dito Ministry Service Recognition Awards and Youth Advocate of the Year. Palakpakan. Ibang klase ho talaga. Tayo ay naniniwala dyan. Dito kay Pastor Kibuloy, hindi ho sila magtatagal na magkaibigan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung yung mga inaakusa sa kanya nung si Risa Hontiveros, yung pernisyenda ni Risa Hontiveros dyan sa Senado, totoo. Hindi ho sila magkakatagalan sa pagiging magkaibigan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa katagal-tagal ng panahon, kinuha pa ho siya ng spiritual advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yan si Pastor Kibuloy. Kaya yung natanggap ni Pastor Kibuloy na award na yan, na Mindanao People's Choice. Ito siya. Pakita ko sa inyo ha. Teka lang ho. Ayan, ito ho. Ayan. Ayan ho, yung nakuha ho na yan ni Pastor Kibuloy. Ano ho talaga yan? Deserve niya ho yan. Yung ibinigay sa kanyang recognition na yan. siguro if I would summarize it, yung pinakamahalaga sa kanilang dalawa, yung kabataan. Lahat ng ginagawa nila ay para sa mga bata. Correct. Everything. At saka yung track record nitong dalawang ito, napakalinaw, no? Napakalinaw. Nung hindi pa uso na lumalaban sa CPP, si Pastor lumalaban na yan, no? Yes. So, and hindi siya tumitigil. Hindi siya tumitigil. Kung kaya't binabawian siya ngayon. Ganun talaga tayo kahit ako nandito. Kasi binabawian ako, di ba? Kaya ako maraming kaso, binabawian. Ganun din si Pastor. Pero ano tinuturo niya sa atin? Matakot? Hindi. Tatag lang, di ba? Tuloy-tuloy mo lang. Kasi kung hindi ka titigil, nakakaawa ang Pilipinas, nakakaawa ang kabataan. So itong award na ito for Pastor talagang highly deserved. Kasi yan yung mithiin niya eh. A better country for our children, 'di ba? Na kabaliktaran naman itong ng CPP, no? At saka yung mga politikong magnanakaw na walang pakialam sa mga anak natin at sa bansang sinisira nila, 'di ba? Ayun. So, Doc, yeah, thank you Pastor, no? okay, thank you so much, Doc. And once again, congratulations, Pastorette. Meron lang ako idadagdag. Sige, Ano ito mga kababayan, Vox Populi ng mga banateros dyan sa Sunshine Broadcast ha. Mag-subscribe po kayo. Kasi naalala ko, nandun tayo no birthday ni Pastor eh. Oo, talagang namigay siya para sa mga kabataan. Ito hindi mga taga JMC ha, ay hindi taga KOJC. Lahat yan. lahat Ito award niya rin, ganun din. ganun ang ginagawa. Hindi Para rin sa mga ito kabataan. Hindi rin to KOJC ha. So, Hindi rin member ng KOJC. KOJC yan. matindi po itong ginagawa ni Pastor Kibuloy, hindi lang pang JMC, hindi lang pang KOJC, Pang-keepers pang-sports pa. Pang-keepers Oo, pa. panglahatan At yan. Doc may papakilala tayo, isa pang guest natin. Ito, taga-Japan to. Oo. Si Boss Dada. Boss Dada, narinig mo ba kami? Ay, si Boss Ay, magandang gabi. Ayan, mga bumati ka bossing. muna, kaibigan kapatid. Bati ka muna at idiretso mo na doon sa masasabi mo, doon sa award na natanggap ni Pastor Apollo Kibuloy, brother. Ayun nga, magandang gabi sa lahat ng banateros. At ito yung huling huling Vox Populi episode for this year. Magbabalik tayo next year. Pero ayun nga, napakaganda kasi ito yung huling natin. Ito yung huling episode natin for this year. Pero
meron tayong ganitong award na natanggap, hindi ba? Yeah. Expected na ito eh. Minsan kasi talaga yung mga taong pilit ibinababa ng kasamaan, inaangat yan ng Panginoon eh. O, kaya makikita mo si Pastor kahit na ginigipit, no, hindi ba? Kahit na kung ano-ano yung bintang sa kanya, kung ano talaga yung pagkatao niya, kusang lumalabas at ipinakikita ng Diyos sa atin. So congratulations kay Pastor Apollo Kibuloy, yung yung JMC Kings, congratulations din. And of course, yung Team Pilipinas nag-gold medal din tayo sa sa SEA Games. Ayun. So, once again, congratulations JMC and congratulations Pastor Apollo C. Kibuloy. At syempre, ipagpatuloy nyo lang po ang inyong mga ginagawang kagandahang na ito para sa ating bansa, para lalo pa sa mga kabataan na pag-asa ng ating bayan. Ako naniniwala pa rin ako mga partner na yung mga kabataan ay pwede pa rin na maging pag-asa ng ating bayan kung mapapaganda lang ang edukasyon sa Pilipinas. So, tuloy-tuloy na tayo sa ating mga balitaan at isa pa nga sa pumutok na balita, itong pagkakamatay ni Yusek Cabral, na di umano ay nalaglag sa bangin at ngayon pinagdidiskusyonan ng mga kababayan natin Pilipino, hindi lang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang panig ng mundo kung paano namatay at ngayon medyo malabo pa. Doc Lorraine, ano po ang masasabi niyo po dito sa pangyayaring ito? Master Judea at saka brothers, like you said, wala pang malinaw, di ba? Pero what's interesting to me, what I find interesting, is yung kawalan Nandito po si Brothers Traveler. Parang hindi ko nakita. Mega love shoutout, brother. Sana nandiyan ka ng pala. tiwala ng taong bayan sa administrasyon ni Bongbong. Malupit yan, malupit. So that right away, siya yung binibintang. Ito nga, nandito Di ba? mga brothers. Agad-agad, nakita natin on social media. Kasi minomonitor ko yung social media all over yan. So that's what I find interesting about all of this, na agad-agad siya talaga yung inisip ng tao. At saka bakit naman hindi, nakita naman natin sa net approval ratings. Wala wala si dyan. Nandito si Jay, si Judea, si Coach Oli at itong si ang pangalan to? Kalimutan ko pangalan nun eh. Sir Jack. Is minus 12. Ganun ang ibig sabihin ng minus 26, Bongbong Marcos, na tapos na yung mandato mo, tapos na talaga sa tao dahil sa panloloko mo, pagnanakaw mo, lahat ibibintang talaga sa'yo. And even this, for me, yes, definitely, whatever it is, he's part of this. Whatever it is, whether it's suicide, whether it's foul play, he has to be blamed for this. Kasi if you look at kilala ko kasi si Yusek Cabral nakatrabaho ko yan. Very impressive yung kanyang record, 'di ba? Yung work record niya, tsaka yung educational background, etc., 'di ba? Naaalala ko kasi si PRRD nung sinabi niya sa amin nung na-appoint niya kami, sinabi niya there will be no financial rewards, sabi nga, but there will be psychic rewards and he delivered on that. Talagang totoo, I've never felt the joy na naaakit ka sa bundok, tapos bubuti yung buhay nila, gagawin mo lang yung trabaho mo, hindi ka magnanakaw, walang kapantay, yung nakikita mo, na bumubuti ang buhay ng mga kababayan mo, at umaandar ang Pilipinas. And I'm guessing that at some point in Yusek Cabral's life, she was like that, di ba? Dahil public servant siya, 40 plus years, di ba? Tsaka maganda yung kanyang reputation until dumating siya until naging pangulo itong pinakawalang kwentang pangulong ito. Ayun. At sa akin, kasalanan ni Bongbong Marcos na ang dami niyang kinorap. Yan, parehong-pareho ng tatay niya. Kahit yung psychic rewards tinanggal mo. Yun na lang yung hinihingi mo. Hinihingi mo na lang yung pangalan mo malinis. Kahit yun ninakaw niya. Dahil magnanakaw siya. Nako. But anyway, kung ano po yung opinion ni Doc Lorraine ngayon dito sa programa natin, yan din po ang nakikita natin na opinion ng karamihan sa ating mga kababayan. So ngayon, parang sabi mo kanina, Doc, maganda po ang record ni Yusek Cabral
during Yeah. those times na nakasama mo siya, parang ngayon lang po Yeah. nasira siguro. Parang ganun po ba? Yes. Mm. Yes. Like us. 'Di ba? Kahit naman nung time ni PRRD o yung maayos-ayos na mga presidente, pinagkakatiwalaan natin kahit papano ang gobyerno. Pinagkakatiwalaan natin kahit papano ang most trusted noon ay ang AFP. Is it the same now? I don't know. Boss D, I'm sorry, Doc. Boss D, ano ang masasabi mo dito? Medyo naputol ata si Boss D, no? Wala pa si At Boss D. dahil medyo naputol si Boss D, ikaw na muna, Coach Oli, yung... Ako talagang napapaano ako dito ay yung klase ng pagkamatay at saka yung reaction ng family. Medyo Ang ang weird. daming Ang weird, no? kababalaghan kung tawagin ko. I mean, uupo ka ron na ikaw ay di umano sabi ay siya ay may fear of heights. Tapos uupo ka ron, Kenan Road dito ata, no? So upo ka ron tapos we don't know if it's suicide o itinulak. Kasi kung suicide, parang unlikely na doon ka tatalon eh. 'Di ba? Yun yung fear mo. Marami, ano mo yung nangyari? Maraming questions. And tapos ayaw ipa-autopsy, yung mga ganong klase. Pero kung ako, this is just my opinion. Ang sabi is, it's lumalabas parang fake death. Parang, kung may tanim witness, merong tanim istorya eh. Ako ni Coach Oli, maraming nagko-comment. Nagpapasa ako ng mga comment eh. Maraming consistent yung mga comment na to. Kung simple lang na buhay ka, pinatakas lang. Paniniwala mo kayo. Kasi walang autopsy. Hindi mo alam kung nahanin na walang lamay. Walang buro, walang buro eh. lamay, walang plano. So ano yan? Di ba? Tatlo nga daw ngayon tatlo eh. Ang unang hinala ng mga netizen, buhay. At ito ay parang lamang, palabas. Pangalawa, pwedeng ipinapatay dahil dun sa mga hawak niyang dokumento na marami talagang may expose ng mga pangalan ng mga matataas na tao kaya ipinapatay. Pangatlo, Di umano Pangatlo, yung pangalawang nagpapatay, kundi yung pamilya. Kasi medyo pinaghihinalaan nila yung driver at yung asawa. Kasi first time in history sa kasaysayan na ganito ng mga krimen na ang mismong asawa mismo ang nagsasabi na walang foul play na naganap doon sa nangyaring yon. So, alam nyo naman, ang utak ng mga Pilipino malikot yan eh. So, ang katanungan, yung tatlo palagi na yan. Palabas lang, buhay pa talaga si Cabral, pinatay siya dahil doon sa mga dokumentong hawak niya, or pinatay siya ng pamilya niya dahil din dito sa nangyayaring issue na to. Alam mo, kaya hindi rin natin... Nababasa natin, disclaimer Oo. nababasa lang po namin ito sa mga comment ng mga netizen. At hindi natin masisi yung taong bayan na nagko-komentary ng ganyan kasi the way they handled yung investigation, habang iniimbestigahan, lalo na dumadami ang tanong kasi hindi legit, hindi maganda yung pagkaka-imbestiga nila. 'Di ba? Hindi iniimbestigahan lahat ng anggulo. Actually, Yung kay Gutesa ayaw imbestigahan. Oo. Yung kay Saldico ayaw imbestigahan. Tama. Ang parang naiimbestigahan yung laging palayo. Palayo sa mastermind eh. Oo. Yun ang nangyayari. Napapansin naman natin na napaka-inconsistent po talaga eh. Lalo na sinasabi ng driver, no, na nagpunta na po kami dyan kanina, tumambay na po siya kanina dyan, pero pinaalis kami ng mga pulis. Tapos, pinaalis na pala sila ng mga pulis, bumalik pa sila doon. Tapos, kung ikaw yung driver, alam mo na may pinagdadaanan yung amo mo na gano'n, iiwan mo mag-isa? Yun. Parang hindi ka nag-iisip doon. Yung story niya, not telling eh. Oo. Tapos, ang nangyari pa dito, iniwan niya, pagbalik niya wala na. Natagpuan nandun sa baba na. Kung amo mo, iiwan mo yung amo mo? Oo, tama. Di ba? Logic lang. Hindi, ngayon ginawa na ng anggulo na nagpagasolina siya. Oh, pero ikaw, amo mo yun. Hindi, layo ng gasolinahan dyan. Camp 5, aakit ka pa ng Baguio, bababa ka pa ng Baguio, magpapagasolina. Yung mga gasolinahan dyan, along the way, wala ng gasolinahan dyan. Pagkakaalam ko, aakit ka na sa taas dyan.
Kung Camp 5 yan, nakit ka na sa taas, doon ka makakapagpagas yan. Pero dyan, doon siguro sa mga medyo may tao-tao na doon, meron yung mga bote-bote. Pero dyan, wala ho dyan. Iiwan mo yung amo mo. Ako talaga, diskumpiyado ako doon sa mga palusot nung driver nitong si Cabral. Ano lang common sense lang. Ba't ko iiwan? Sa'yo kung nagtatrabaho, dapat nandito ako. Tama. At ito pa, after noon, may nakita pa tayo na selfie na nakangiti siya habang nakaupo si Yusek Ayan, doon ayan, sa may... Ayan, Ayan, habang nakaupo siya doon. At ang nakakapagtaka pa dito, no, etong asawa, I'm sorry pero ito kasi napapansin ng ating mga kababayan. Yung asawa, parang ilag na autopsy. Etong asawa niya na si Yusek Cabral. Na kung ako ang asawa, abay, ako pa mangunguna na magsasabi na i-autopsy mo yan. Gusto ko talagang malaman kung ano talaga yung ikinamatay ng aking asawa. Ako Wag mo in-autopsy, Coach, ang tawag dito, ito kay Master Judea, pati ba drug test, lahat ng uri ng droga, itetest yung katawan niya. Kung nung pagtalon niya, meron bang mga substance sa dumadaloy sa dugo niya. Pati ba yun, kukunin yun? mismo ang mangunguna. Napapansin ngayon ng mga kababayan natin na parang may ilag, natatakot ba, nabayaran ba, yun ang sinasabi nila At nagkakagulo-gulo na nga sila ngayon Sinasabi ngayon ng DILG secretary natin na ang balita daw parang nag-i-inspection. Paano mag-i-inspection yan? Nag-resign na nga yan. Di ba? So, pagulo ng pagulo ang istorya, parang halatang halata na inlalayo tayo doon sa flood control para kung sususugan lang natin, itong nangyayari yan, palayo tayo ng palayo sa flood control kung saan-saan tayo pumapasok. Nandiyan si Boss D. Boss D, ano masasabi mo dito sa pangyayari dito kay Cabral, kay Yusek Cabral? Ayun nga, nagbabasa tayo sa social media. Nakita ko yung video. Gagal. Parang ako naitaw. Putol-putol yung mahina yung signal ni Boss D. Parang ako naitaw, Boss D. Oo. Medyo mahina yung signal mo, Boss D. Siguro balikan natin maya-maya. Pero Doc? dito, sa na to, niya ba si Doc Lorraine? Andito ako. Ayun, Doc, baka may idadagdag pa po kayo doon sa mga narinig nyo yung mga sinabi namin, baka yung gusto idagdag. Oo, narinig ko, grabe pala, dami palang speculations, Pero again, at the heart of this talaga, kaya napakahalaga ng tiwala sa gobyerno. Napakahalaga nun. Kasi nawawala yung agam-agam mo. Kunyari, i-compare nyo, si PRRD ang president ngayon. Diba? Laking diferensya. Very big difference. Kasi mawawala yung agam-agam mo. You know that he's on top of the situation. Alam mo na walang cover-up. Lalo na hindi kasi pati siya magnanakaw. Yung mga observations ninyo na may pinoprotektahan, di ba? Pinoprotektahan si Bongbong Marcos pag palapit sa Malacanang ay inilalayo talaga, di ba? Na nakakawala ng tiwala sa taong bayan yun. I don't think they understand kasi itong mga nakikita nating nakaupo diyan, mga second, third generation na mga trapo. Hindi nila pinaghirapan yung mga posisyon nila, mana lang sa mga magulang. So hindi nila alam yung pinaka-basic, 'di ba? Yung mga basic things about politics, na politics is addition. So kaya si Bongbong Marcos ang daming kaaway, unnecessary enemies, yung mga kaibigan pa niya, yung mga nagmahal sa kanya at talagang nagsuporta. Politics is addition, basic 'yun, 'di ba? Ano pang number 2? Tiwala. Tiwala is gold. Tiwala ng taong bayan, malaking-malaki. Sinungaling, budol ng budol. So, yung nakikita natin sa offshoot, yung ngayon kay Yusek Cabral, unfortunately, it's an offshoot of how the people view this administration. They cannot trust. -26 is the net approval rating of Bongbong Marcos. Yes. Ay, ibig sabihin nun, talagang walang president ever nagkaganyan, ever nagganyang approval rating nung na-depose si Erap, +10 yung kanyang approval rating. Si Gloria Arroyo ang pinakamababa, +1. -26 kaya itong nangyayari nga kay Yusek Cabral. Why is that? Kasi DPWH,
And ang perception ng tao, pinagtatakpan itong mastermind ay si Bongbong Marcos. Nako. Oo. So yun. Boss D, okay ka na ba? Okay na signal natin. Kasi alam ko ito si Boss D, marami Hello, akong hello. sasabihin dito tungkol Yeah. dito. Boss D, okay na ba ang signal natin? Ayan, okay na ba? Yun. Okay na ba yung signal ko? Ayan, maganda. O, maputi ka ngayon, ha? Ayun nga, sabi ko, Oo, hindi, kasi nakakaputi talaga pag kaya pala si Doc Lorraine, ang ganda-ganda. Smooth ka pala na malinis na hangin, walang korupsyon, gumaganda at pumupogi ka. Oo. Pero nabantayan ko yung yung social media. Tawan-tawa ako kasi yung mga Pilipino talaga adaptable Bigla nagiging mga abogado, nagiging newscaster, bigla nagiging mga investigador. Lahat, bigla sila nagiging mga eksperto. Sabi ko nga, ibang klase talaga ang mga Pilipino, ang gagaling. Pero wala ako talagang akong masasabi dun sa way nung pagkamatay niya, kung pinatay siya o isa lang ang bottom line nito na itong si Cabral, sabi niya ni Doc Lorraine, matino itong tao noon Pero, depende kasi sa leader, kung ang leader mo matino ka rin. Kung ang leader mo, loko-loko, baliw, sabog, ganun ka rin. Tingnan mo nangyari, si Sec Vince, matino naman yan noon Maayos naman na tao yan noon Tingnan mo, noong pumasok siya dito sa administrasyon na to, ano nangyari sa kanya? Di ba na-corrupt siya? Hindi ko sinabing corrupt siya, pero nagbago yung isang matinong Vince Dizon noon. Biglang naging ganitong klaseng Vince Dizon ngayon. So, bottom line is, si Yusek Cabral, convinced tayong lahat na sangkot ito dito sa corruption. And kung matinong tao ito noon at biglang nadamay, after 45 years, biglang nasangkot siya sa ganitong klaseng corruption, ibig sabihin, may problema talaga sa administration na ito. Yeah. Kasi whether inutusan si Cabral na mag-corrupt or naging corrupt siya dahil naging maluwag yung administration, ibig sabihin, corrupt talaga yung sitwasyon at yung administration natin ngayon. So whether pinatay siya, tinulak siya, nadulas siya, ang natin, magkakasundo tayong lahat pare-parehas na itong si Yusek ay maraming nalalaman tungkol sa corruption. Correct. And kailangan talaga managot yung mga mas matataas sa kanya. Kailangan talaga yun ang habulin natin kasi kawawa Yung mga nasa ibaba na napipilitan lang gawin itong corruption dahil inuutos sa kanila, sila ngayon yung mga napipressure, sila ngayon yung mga nagko-commit ng mga katulad niya may isa ring 'di ba nag-commit din ng suicide somewhere na diyan yata sa Mindoro, tama ba 'yon? Meron din nag-suicide na taga DPWH. So imagine mo napupush sila to do this dahil ayaw nilang mabulok sila sa kulungan, dahil alam nila mabubulok sila sa kulungan, and they end up doing this. Hindi, ang problema dito is yung corrupt na sistema na inintroduce nung administration natin doon sa mga matitino naman na mga government officials natin. Imagine mo, 45 years. Yeah. Hindi ako nakarinig na na merong naging kaso ito si Yusek Cabral ng mga previous na mga positions niya. Ngayon lang talaga So, the problem talaga is yung administration ngayon. And kailangan talaga ng accountability. Kailangan talaga singilin natin yung administrasyon ngayon. Yeah. Lahat ng mga nakaupo dyan sa gobyerno. Alam nyo, meron akong nakakwentuhan, kailan lang, tagal ng aming pag-uusap. Dati siyang secretary. Hindi ko na lang babanggitin kung kailang administrasyon. Pero nag-quit siya sa gobyerno dahil alam niya palubog yung klase nung leader, hindi talaga madadala. Kaya to follow up yung sinabi ni Boss Dada, hindi talaga madadala yung buong gobyerno sa kabutihan. Babagsak sila Ito yung nakikita natin ngayon na maraming nai-stress ngayon na malapit doon sa mataas. Di umano na talaga namumroblema, stress, depressed, kasi nalubog sa kumunoy Kahit ano na ang gawin mo ngayon, talagang dahil sa sobra ng laki ng baho, sobrang nangangamoy na, kahit pagtakpan mo ng pagtakpan, merong lumilitaw. Kaya, alam mo, mga kababayan ko, wag kayong magulat dahil marami pang malalaglag sa bangin, marami pang biglang, ang punto ko rito, yung medyo kababalaghang mawawala, mamamatay, lilipad.
Kasi dahil sa nangyayari ngayon, Coach Oli. malawakan po ito. Tama. Coach Oli, maputol kita. Nangyari kasi yan nung panahon ni Pangulong Duterte eh. Natatandaan nyo, nung nag-all-out war si Pangulong Duterte sa peace and order and drugs, di ba kanya-kanya sila ng linis eh. Di ba? Yung mga pulis, yung mga asset nila, tinumba na nila, kaya nga ang daming mga biglang lumutang sa ilog, biglang may mga placard dito na di ka wag tularan. Hindi ba sinisisi nila ngayon yun kay Pangulong Duterte eh. O ngayon, ganun din ang nangyayari. Nakikita mo, naglilinis sila sa hanay ng mga kawatan, naglilinis sila. Tapos isinisisi nila sa mga Duterte. Sabi ni Doc Lorraine, makikita mo talaga doon sa mga mga social media users na ang sinisisi nila dito yung administrasyon ngayon. Yun ang sinisisi nila dito eh. Pero kung makikita mo yung vloggers sa kabila, yung mga dilawan, pag nakita mo ang sinisisi nila dito si Pulong. Na parang si Pulong daw dahil daw nung Quadcom tinanong yung tungkol doon sa magkano yung budget ng flood control or ng DPWH sa Davao, sinabi nga na 50 billion. Yun yung ginagamit nila na parang pinalalabas nila itong nangyari kay Cabral connected sa mga Duterte. So yun talaga makikita mo parang kakaiba talaga eh. Nakikita natin na meron talagang alam mo yun yung kasabwatan eh. Yung dilaw, yung pula, media. Makikita mo pati yung klase ng investigasyon dito. Parang alam mo yun, hindi natin alam talaga kung saan patungo eh. Can I say Sure, something? sure. Can I say something? Kung ano yung pagkakaiba, no? Pagka ang leader mo ay maayos, no? So, si PRRD nun, kakain kami. Simpleng pagkain talaga, sobrang simple. Kung ano yung pagkain natin sa bahay, ganon. At tapos sasabihin niya yung ending niya. Okay naman yan, yung piniritong isda, whatever. Kasi hindi natin pera yan, pera ng taong bayan. Paulit-ulit yun. Tapos gusto niya nakasarado yung mga ilaw sa Malacanang, walang mag-aircon ng sobra. Kasi hindi natin pera yan, pera ng taong bayan. Paulit-ulit yun. So kahit na entitled ako mag-travel ng business class, hindi ako nagbi-business class. Walang nagbi-business class sa amin kasi ang leader namin nag-economy. 'Di ba? Ano ngayon ang pagkakaiba? Itong si Bongbong Marcos, party ng party, may fireworks, 'di ba? At saka yung nag-sign siya ng GAA. At saka, in other words, from the very start, ang naging message ni Bongbong Marcos, hindi tayo nandito para magsilbi. Nandito tayo para magnakaw sa Pilipino. Ilan na ba yung nanakaw ni Bongbong? Diba? Listahan natin yung gold, yung PDI. Biro mo, PhilHealth. Diba? Yung contributions, personal contributions natin, PDIC, personal savings, yung kaliit-liit na mga savings natin kahit yun ginalaw niya. At nakikita ng mga nasa gobyerno yon. No, so, anong message sa kanila? Ay, kanya-kanyang kulimbat pala tayo, tapos addict pa, mahina pa. So maraming mga ambisyosong umaali-aligid na gusto maging president. So kanya-kanyang fiefdom sila, kanya-kanyang kingdom sila, kanya-kanyang galaw, di ba? So lahat sumusunod. Follow the leader talaga. So wala siyang moral ascendancy. Hindi katulad si PRRD noon. Nakikita namin naninipa yan ng USEC na nakita ko siya, nanipa siya ng USEC na for corruption. No? Just pag nalaman niya corruption, talagang galit na galit siya. So ibang-iba. Talagang iba talaga yung leader na may moral ascendancy, 'di ba? Kilala nyo, 'di ba? Punta kayo sa bahay ni PRRD, bahay ng isang pangulo na hindi nagnakaw sa Pilipino. Ayan. 'Di ba? Fatal. Gusto ko lang linawin mga kababayan na ang opinion ni Doc Lorraine ay opinion niya. Okay? Akin lang yan. Opinion niya. Hindi yan ang Yan sa SMNI. Akin Si yan. Doc Lorraine pa. Okay, thank you very much. Si Doc Lorraine pa. Pero ang opinion ni Coach Oli, opinion ng SMNI. Joke lang yun. But anyway, ito ang problema natin, Mukhang hindi na kasi nag-iisip itong mga medyo preoccupied na sila lahat kasi hindi nila alam kung anong gagawin nila para malusutan itong ginawa nilang mga kalokohan. Hindi na talaga sila nag-iisip. Paano gagawin ni Pulong yon na pinag-iinitan nga rin sila di ba? Ikaw ba, gagawa ka pa isang bagay na ikakasira mo kung sinisira ka na nga mismo sa pagkakataong ito.
Ang problema kasi dito, yung flood control project, babalik tayo lagi doon. Kasi yun ang pinakamatinding issue na kinakaharap ng ating bansa ngayon. Ang daming namamatay sa baha. Ang daming namamatay sa baha nang walang kamalay-malay. Sila ay umaasa sa gobyerno na ginagawa ng gobyerno yung tungkulin para pangalagaan ang buhay ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng paggagawa ng mga flood control projects na yan. Kaya sila na lumulubog eh. Naging complacent at umasa sa gobyerno ang ating mga kababayan. At ang masama pa dito, mayroong mga nagpapakamatay. Mayroong mga nagpapakamatay dahil dito sa problema na kinasangkutan nila. At nagagawa ito sa tingin ko dahil gusto nilang iligtas ang kanilang pamilya. Dahil sa takot, babawiin ko na lang sarili kong buhay kaysa madamay ang aking buong pamilya. Sa akin, parang ganun ang Master Judea, hindi lang dito. Master Judea, hindi lang maraming namamatay sa mga sangkot sa flood control Kasi yung mga buhay ng mga yan, walang walang bilang yan. Walang kwenta yan. Alam natin sa impyerno punta ng mga yan eh. Ang malaking problema dito, yung mga buhay na wala noong bagyo, noong baha. Yan. Yun eh. Yun ang importante talaga eh. Na talagang kailangan na lagi nating hina-highlight, lagi nating pinapaintindi sa tao. Kasi mga inosente yun eh. Ito yung mga hirap na nga sa buhay. Ito yung mga nagtatrabaho ng marangal. Tapos ito pa yung naapektuhan dahil meron tayong ganitong klase ng mga leader sa Pilipinas eh. So, yung mga sabi nga nila, yung mga namamatay, may mga panawagan pa nga eh na magpakatao naman kayo, namatay yung tao, medyo anuhin naman natin, parang irespeto naman natin yung namatay. Makikita mo yung tao galit, sa sobrang galit ng tao, hindi na nila kayang rumispeto dun sa mga tao na alam nila na nagnakaw sa atin eh, hindi ba? So, masisisi ba natin yung mga Pilipino na ganito yung galit ngayon na imbis makaramdam ng simpatya doon sa pamilya ng namatayan, parang sinasabi pa nila na, buti nga, ganito, karma na yan na, isa-isa na sila, hindi ba? Kasi ganun nakalalim yung problema ng bayang Pilipinas eh. Yes. Na magkakasama tayong sumisigaw, magkakasama tayong nagpo-post sa social media ng mga saloobin natin, pero nakikita natin parang walang nangyayari dahil sa sobrang lalim ng korupsyon, parang lahat nabili na nila eh. Tapos ang magkakasama na lang, tayo eh. Ito na lang yung mga panahon na parang nakakapuntos yung taong bayan eh. Hindi ba? So, yun lang naman yung gusto ko idagdag. Sa akin, Boss D, tama yung sinabi mo, may punto ka doon. Ano? Kaya lang, tayo kasi parang napaniwala tayo masyado ng mga dayuhan na sumakop sa ating bansa na pagka-keso nakasutana, ganito, ganyan, kailangan wag nating babastusin yan. Ang problema kasi sa ngayon, sila na mismo ang nagbibigay ng pahiwatig na sila ay bastusin. Wala naman tayong problema eh. Wala naman tayong problema tayo kapag pagdating sa kasi mahirap na usapin kasi ang politika. Kaya lang nagiging masama ang mga sekta-sekta, kaya lang ang masama dito nagagamit kasi sa politika. Doon sumasama ang imahe ng isang sekta pag nagagamit siya sa politika. Tulad na nangyayari ngayon, na alam mo na itong ginagawa nitong si Flavi, pamumulitika lang. Lalo-lalo pa, ito, yung nakita, Boss D, Doc Lorraine, na may inabot si dating Speaker Martin Romualdez. Napasadaan na ho natin yan sa ating mga naunang video. Punta lang ho kayo dyan sa Sunshine Broadcast kung gusto yung panoorin ang kabuuan ng episode na yan ng Vox Populi ng mga Banateros. As always, maraming salamat po sa pag-support sa page. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.